Good evening, Destiny. Welcome employees, managers, entrepreneurs, to our newest midweek service, the Acoustic Nightlife. Yan, di ba? Ang saya-saya. Para naman ganahan kayo, i-introduce ko po yung aking sarili. Ako po si Marcia Luby Bansoy, one of the leaders of this church. And tonight, I will introduce to you a very exciting topic na makakapag-encourage sa inyo how to dream big and start small. But before that, let's pray. Let's close our eyes. Father God, we thank you for tonight. Lord, as I preach your word, may I preach this with simplicity, with clarity, with boldness, and with anointing and power that will change each and everyone's heart in this place, and their mindsets will be changed, Lord God. Lord, maraming pong salamat. Holy Spirit, let's join forces. Let's proclaim your word. In Jesus' name, amen. Meron po akong question sa inyo. Do you believe in dreams? Yeah. Ang sinasabi kong dreams, hindi panaginip, pangarap. Alam niyo ba na ang dream ay merong napakalaking impact sa buhay ng isang tao? Because without a dream, yung buhay ng isang tao leads to nothing. Wala pong mangyayari sa buhay ng tao. Because the success of one's person depends on how he dream big. Kung gaano malaki siya mangarap. And you know what, guys? Meron po akong sasabihin sa inyo ngayon at dapat sabihin niyo po ito ng my feelings. Okay? Ready na po tayo? Sabi mo sa katabi mo, ako ang simula. Ako ang simula. Ayan, very good. Talaga nagpa-participate po tayo. Ang title po ng aking topic for tonight is Dream Big, Start Small. Dahil naniniwala ako, ang isang pangarap ay nagsisimula sa ating mga sarili. Hindi po nagsisimula sa ating mga magulang, kung hindi sa ating mga sarili. Sabi nga po sa key verse, sa Proverbs 29:18, where there's no vision, people perish. So napakasimple po nito, no? Ang tagumpay ng isang tao ay nakasalalay sa kanyang kakayahang mangarap. Dapat malinaw ang kanyang adhikain sa buhay upang siya'y lumago bilang isang tao. Sino ang accounting fanatics dito? Pwede bang itaas natin ang ating mga kamay? Ayan, marami. Meron po kasi akong term sa accounting which is the if. Ang ibig sabihin ng the if drawn against insufficient fund. Ang ibig sabihin po nun, wala kang pondo or said yung pondo mo sa bangko ng pambayad ng payables mo. Ganon din po yun pag wala kang vision, pag wala kang pangarap. Pag wala kang pangarap, wala kang mararating sa iyong buhay. So ngayong gabi, nilagyan ko siya ng twist para sa ganon, mas maintindihan natin, mas ma-inculcate sa puso natin na dapat we should dream big and start with small things. Number 1, letter D. You need to be different in order to have the distinction. Dare to be different, kapatid. Kasi alam mo, kung kakaiba ka, may matinding impact ito sa iba. Yung iba maiinggit sa'yo, yung iba mai-insecure, yung iba sisirain ka. Pero kung sa tama ang ginagawa mo, huwag kang papatinag, kumabit ka lang. Isa pa mga kapatid, no? Isa pa na aking sasabihin sa inyo, total, lahat naman po tayo dito, trabahador, entrepreneur, lahat tayo nandito, di ba? Ang masasabi ko lang, kung magtratrabaho ka rin lang, gawin mo na sa tama. Huwag kang bara-bara. Dahil alam mo, dapat i-consider ka ng boss mo that you're an asset, not a liability. She should consider you as an income, not a loss. Because if you are a loss, you will be lost. Number 2, you need to aspire in order to inspire others. Mangarap ka upang maging inspirasyon ka sa iba. Have hope and dream big in order to inspire others. Persevere is equivalent to excellence. Alam po natin yun. Dahil kung ikaw kapatid ay pursigido, makukuha mo kung ano ang gusto mo at mamangha ang lahat dahil sa galing mo. Don't stop dreaming and don't stop sa chosen craft na gusto mong marating. Dahil the moment na nag-stop ka, patay tayo dyan. Wala na. Quitter ka na. And a quitter never wins. Alam niyo,
Joseph the Dreamer. Alam nyo, di ba sabi ko kanina, dare to be different. Ngayon naman, aspire in order to inspire others. Alam nyo, nakaka-inspire yung buhay niya eh. He set himself apart from his brothers. Tapos hindi siya natinag. Maraming nangyari sa kanyang buhay. Pero in spite of it, hindi siya tumigil mangarap. And number 3, pupunta na po ako sa point number 3, you have to be intellectually inclined in order to have a strategy. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Dapat alam mo yan. At kahit balibalik na rin ka ng boss mo, kahit balibalik na rin ka ng sino man kausap mo, alam mo kung anong pinag-uusapan. Dapat alam mo yun. Di ba po? Amen? A winner should be well-versed on his chosen craft. He should widen his horizon through acquiring knowledge from his own experiences. Bakit experiences? Kasi yung experience, yun yung best teacher. Doon ka lumalago, doon ka natututo sa lahat ng pagkakamali mo. Doon ka natututo para umangat ulit. Sabi nga nila, kung saan ka nadapa, doon ka rin bumangon. Dahil sa pagbangon mo, aangat ka kapatid. Aangat ka. Just like sa buhay ni Nehemiah. Sa Nehemiah, kung makikita nyo doon, pinag-aralan niya eh. Pinag-aralan niya kung paano niya i-build within 52 days yung wall. Yung tipong alam niyo na talagang day and night hindi siya tumigil. So nandun yung quality niya na he is intellectually inclined of doing something great. Dapat ganun ka kapatid. And lastly, number 4, you need to have a firm decision in order for you to step up. Kung ano yung nasimulan mo, kung may calling ka, panindigan mo yan, kumapit ka dyan kapatid. Kumapit ka dyan. Hindi yung bara-bara ka, hindi yung now you see, now you don't. Dapat hindi ganon. Amen? Amen? Tapos dapat, ikaw yung solusyon sa problema, hindi yung ikaw yung konsolusyon. Amen? Amen? So, makikita rin po natin ito sa buhay rin ni Nehemiah, no? Alam niyo po si Nehemiah talaga, napakaganda, napakatindi niyang leader. Na alam niyo ba na hindi siya natinag sa mga kalaban niya. At the end, nag-stood still siya. At alam niyo ba, makikita niyo dun sa Nehemiah 2:20 na talagang nag-stand still siya, hindi siya tumigil. Hindi siya tumigil hanggang sa natapos kung ano yung goal niya sa buhay. And you know what? As my personal testimony, alam niyo, nung pagpasok ko po sa PCP Corporation, talagang wala po akong alam sa buhay. Wala po talaga akong alam. Pumasok po ako doon, grabe ang pinagdaanan ko doon. Grabe talaga. Kinukutsa nila ako. Yung tipong ang alam nila, wala talaga akong alam. Pero you know what? I set aside yung sarili ko, sinet aside ko. Hindi po ako nag-blend kung ano sa kanila. Silang lahat nagtotoo-it, ako nandun ako nagtatrabaho. Because I believe someday, ma-promote ako. Because I believe someday, ako yung magmamando sa kanila. And you know what? Sa pagkatagal-tagal ko doon, I've been 12 years doon sa opisinang yon. And now, accountant na po ako. Dahil sa sipag at syaga. Dahil pinag-aralan ko. At nanindigan ako. Nag-stand firm ako dun sa goal ko na ma-promote ako sa aking opisina. Yun. So yun, nakaka-relate po ba kayo? Nakaka-relate po ba ang mga entrepreneurs dito? Nakaka-relate po ba ang mga empleyado? So now, gusto ko pong sabihin sa inyo na dreams is the language of our soul, wherein we visualize things beyond our imaginations that give us the passion to have a breakthrough in our life. Yung iba, nawawalan ng tiwala, gusto nila lang bumitaw, pero kung meron kang pag-asa sa iyong buhay, we will achieve everything as long as we acknowledge that apart from God, we can do nothing. Ngayon, naalala ko to if you cannot see it, you cannot have it. Sabi ni Walt Disney. Kaya kung akala mo lang yung pinagdadaanan mo ngayon, wala na. Kumapit ka lang kapatid. Because I know, aangat ka.
Yun lang po, maraming salamat. Magandang gabi.